Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. Hindi mapali sa matamis ng ngiti ni Zack habang nakatingin kay Alea. Kasalukuyan silang magkatabing nakaluhod sa loob ng simbahan. Habang taimtim na nagdarasal ang kanyang misis, ay hindi nito tinanggal ang titik nito sa kanya na para bang isang magandang tanawin. Matapos mag-sign of the cross si Alea, ay agad itong lumingon sa kanya. Tapos ka na magdasal? Matamis ang iting iginawad nito. Hindi pa. Umiling pa si Zack kasabay ng kanyang tugon. Pinagsalikop ni Zack ang kanyang dalawang palad at saka pumikit. Lord, thank you for bringing the lady kneeling beside me into my life. At hindi naman naiwasang mapangiti lalo na si Alea dahil sa narinig. Kaya lang Lord, she's still doubtful. Alam niyo po ba? Kasal kami pero parang hindi. Sana Lord, dumating na yung time na ma-realize niyang mahal din niya ako. Humawak si Alea sa braso nito. Na magmulat ng mata si Zack at lumingon sa kanya, e binigyan niya ito ng masuyong tingin. Nagpapasalamat din ako sa kanya kasi nakilala kita. Tumulo ang buti ng luha ni Alea. Why are you crying? Agad nitong pinunas ang luha ng kanyang kabiyak. Masaya lang ako. Ngumiti ito sa kanya. From now on, I will not be doubting anymore. Susubok na ako para sa atin dahil gusto na rin kita, Zack. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Zack. Mabilis niyang niyakap ang kanyang misis. Thank you, Alea. Thank you so much. Kumalas ito ng yakap sa kanya at saka siya kinintala ng halik sa labi. Agad naman siyang pinalo ni Alea sa dibdib. Ano ka ba? Nasa simbahan tayo. Hindi naman kasalanan na maging sweet na asawa ha. Tumayo si Zack mula sa pagkakaluhod. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang palad sa asawa upang alalayan ito sa pagtayo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa malaking pintuan. Bago sila tuluyang makalabas ng simbahan, ay umiling at lumingon muli si Zack sa altar. Sa kanyang isip ay inusal niya ang labis na pasasalamat sa pagdating ni Alea sa kanyang buhay. Walang katumbas na saya ang mga lumipas na oras. Walang ginawa ang dalawa kundi ang mamasyal na mamasyal. Ang huli nilang naging destinasyon ay ang kanilang romantic dinner sa isang mamahaling restaurant. Humawak si Zack sa kanyang kamay at iniharap ito sa kanya. I want to do more together with you before the day ends. Hindi ka pa ba napapagod? Ang dami nating ginawa ngayon. Kararating lang kasi naming dalawa sa mansyon mula sa kanilang maghapon na pamamasyal. Pakiramdam ko kasi napaka-common ang date na nabigay ko sa'yo. Napanguso si Zack. Kinain siya ng insekuridad dahil sa ideyang ang ginawa nila kanina ni Alea ay maaaring nagawa na rin niya kasama ang nobyo nito. Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi sa ganon. All I want is to give you an unforgettable date. Yung date na hindi mo pa nararanasan. Stargazing tayo. Ngumiti sa kanya ito. Hindi ko ba naranasan gawin yun kasama ang iba? Sumilay ang ngiti sa labi ni Zack. Same with me. Hinila niya ang kamay ng kanyang misis. Tara, pwede bang maligo po na tayo? Natatawan tura ni Alea. Tiningnan naman siya ni Zack ng nakakaloko. Ba't ganyan ka makatingin? Naiisip mo bang naiisip ko, wife? Tumaas baba ang dalawa nitong kilay. Ang halay mo, nanggigigil na pinalo ni Alea si Zack sa braso. Natawa lamang si Zack dahil pulang-pula ang pisngi ng kanyang misis. Ikaw ang mahalay dyan, wife. Lalo namang namula si Alea. Ikaw kaya? Tinangka siya nitong paluin muli pero nagawa niyang makailag. Lalo lang tuloy natawa si Zack. Mabilis niyang niyakap ang asawang naaasar habang pilit na pinipigilan ang tawa nito. Tara na, maligo na muna tayo. Hinila niya ang kanyang misis patungo sa silid nito. Hoy, anong tayo? Ako lang mag-isa. Sabi ko nga, siguraduhin mo lang. Pinaniningkitan siya ng mata ni Alea. Opo, hihintayin lang kitang matapos. Muli niyang hinila ang asawa sa kwartong tinutuluyan nito. Na makapasok sila ay diretsyong ibinagsak ni Zack ang katawan niya sa kama. Sige na, maligo ka na. Hindi kita papasukin. Hindi pa rin ito naalis ang malawak ng ngiti. Paano ako makakasiguro? Lock the door. Ipinikit nito ang kanyang mga mata. Kaya naman kumilos na rin si Alea patungo sa banyo ng tinutuluyan niyang silid. Na magsimulang marinig ang lagaslas ng tubig ay para nagising ang inaantok na diwa ni Zack. Nagmulat siya ng mata at saka tumagilid ng higa. Ngunit isa iyong pagkakamali dahil bumungad sa kanya ang glass wall ng banyo. Bagamat malabo iyon, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang anino na makurbang katawan ng kanyang asawa. Nakaramdam ng pag-iinit ng katawan si Zack.
habang pinapanood niya ang paghahagod ni Alea sa kanyang katawan. Kaya bago pa niya maisipang pasukin si Alea, ay dali-dali siyang bumangon at lumabas ng silid ng kanyang asawa. Kaagad niyang tinungo ang master's bedroom. Pagpasok niya sa loob, ay walang paligoy-ligoy niyang tinungo ang banyo. Agad siyang tumapat sa shower para mahimasmasan. Nang basang-basa na siya, ay saka lamang siya nagtanggal ng suot at itinuloy ang pagligo. Gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ni Alea na makalabas siya ng banyo dahil wala roon si Zack. Suot-suot niya ang isang kulay krema na bestidang pantulog. Nasa loob na rin ang banyo niya sinuot. Kasalukuyan siya nagsusuklay ng buhok nang makarinig siya ng katok sa pinto. Pasok, nakabukas yan. Maya-maya lamang ibumukas ang pinto at inuluwa si Zack. Nakasuot ito ng magkaternong pantulog na kulay dark blue. Basa pa ang buhok nito na halata ring bagong ligo. Ready ka na mag-stargazing? Oo, sandali na lang to. Pumasok si Zack sa loob at pumesto sa likod ni Alea na nakaupo sa harap ng vanity mirror. Kinuha nito ang hawak niyang suklay at siya nagtuloy ng ginagawa sa kanyang misis. Namamangha na lamang si Alea habang pinapanood niya ang kanyang mister mula sa salamin. Nang matapos ni Zack ay ipinatong nito ang kanyang baba sa balikat ni Alea. Nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Beautiful as always. Kinintala niya ito ng halik sa pisngi bago siya umayos ng tayo. Bulero, tara na nga sa stargazing natin. Magkahawak kamay ang dalawa na umakyat sila sa taas. Sa kanang bahagi ng rooftop ay may duyan roon kung saan siya dinala ni Zack. Nauna itong humiga sa duyan habang si Alea ay nanatiling nakatayo sa harap niya. Nakita niya ang pag-aalinlangan ni Alea nang senyasan niya ito na tumabi sa kanya sa duyan. Kaya bago pa ito makaalma, ay hinila na niya ang kamay ng kanyang misis. Bumagsak ang katawan nito sa kandungan niya. Tinangkan nitong tumayo subalit agad na naipulupot ni Zack ang mga kamay nito sa kanyang bewang. Sandaling namayani ang katahimikan. Labis kasing naiilang si Alea sa kanyang mister. Maya-maya lamang ay tumikim si Zack para basagin ang katahimikan. What constellation do you want to locate? Orion na lang ang natatandaan ko eh. Mahinang tawa ni Alea. Sige nga, show me where it is. Agad namang umangat ang kamay ni Alea gamit ang kanyang daliri. Iiginuhit nito ang Orion base sa pattern nito. Ako naman, wife, the Ursa Minor. Umangat naman ang kamay ni Zack at pinagdugtong-dugtong ang mga tala na ayon sa pattern ng Ursa Minor. Ang dali naman sa'yo eh. Hindi na iwasang mapanguso ni Alea. Okay, I'll make it more complicated. Let me locate the Ursa Major. Muling umangat ang kanyang kamay at gamit ang kanyang daliri ay sinundan nito ang pattern na sinasabi nito. Madali na lang yan eh kasi nahanap mo na yung isa. Give me your hand, Alea. Naguguluhan lamang na itinaas iyon ni Alea. Hinawakan ni Zack ang kamay nito. Let's locate our constellation. Inalalayan nito ang hintuturo ni Alea na gumawa ng pattern na sinundan lang naman ang tingin ni Alea. Heart shape. Nakatawang ibinulalas ni Alea nang matapos may baba ang kamay nito. May pangalan kaya ang constellation na yan? I don't know, wife. If it does not existing, then let make it exist. Humigpit ang yakap nito sa kanyang misis. Let us make it as a reminder that we are connected by heart. Okay, every night lagi ko siyang titingnan para maalala kong special ang gabing ito. You know what? Nothing special with stargazing until I do it with you. Ay sus, ang cheesy mo. I'm just stating what's inside me. Pwede akong tumingin sa mga stars every night but now, it's meaningful because you are in my arms. Na makaramdam ng pangangawit si Alea, ay kumilos na siya ngunit hindi sinasadyang nasagi ng kanyang pangupo ang pagkalalaki ni Zack. Naging dahilan iyon upang muling magbalik sa kaibuturan ni Zack ang pagnanasang nadarama kanina habang pinapanood ang anino ni Alea habang naliligo. Hindi pa napigil ni Zack ang sarili. Dumausdos ang kamay nito patungo sa hita ni Alea. Napaungol naman siya nang maramdaman niya ang kaiga-iyagayang init sa kaibuturan niya. Para bang ang nakakapasong init na nagmumula kay Zack ay gumigising sa kanyang diwa. Zack, parang naging ungol iyon sa pandinig ni Zack. Let's make love, Alea. Binuhat ni Zack ang katawan niya at isang iglap ay nakadapa na ito sa kanyang ibabaw. Inilapit ni Zack ang mukha nito at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Unti-unting lumalim ang kanilang mga halikan. Ang mga kamay ni Zack ay malaya naglalakbay sa katawan ng kanyang misis. Natagpuan ng isang kamay nito ang muumbok na pang-upo ng kanyang asawa. Habang magkahugpong ang kanilang mga labi, ay manaka-naka naman pinipisil niyo ni Zack. Nagdulot naman iyon ng parang kuryente kay Alea. Habol niya ang kanyang hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi.
Inuurong siya pataas ni Zack dahilan para magtama ang kanilang kaselan. Naramdaman ni Alea ang matigas na bagay na nakapukol sa kanyang ari dahilan upang mag-alab ang init sa kanyang katawan. Let's do it tonight, wife. Paanas na wika ni Zack kasabay ng pagdaos-dos ng labi nito sa lieg ng kanyang asawa. Sumabay roon ang paggala ng isa pang kamay ni Zack. Humantong ang mga daliri nito sa hook ng kanyang bra. At nang dumaos-dos iyon patungo sa kanyang dibdib, ay napaungol na lamang si Alea. Hindi may tatanggi ni Alea na nagugustuhan niya ang ginagawa ni Zack. Isang bagay na sa kanya niya lamang naramdaman. Unti-unti na ngang nabuhay ang pagnanasa ni Alea. Pagnanasang hindi niya gustong pigilan. Labis na siyang nalunod sa sensasyong dulot ng kanyang mister. Zack, napapikit na lamang siya sa labis sa sensasyon. Mukhang naiintindihan naman ng kanyang mister. Dahil maya-maya lang ay binigyan siya nito ng masuyong halik. Habang ang mga kamay nito ay parang ekspertong tinatanggal ang suot niyang panloob. Na maghiwalay ang kanilang mga labi ay pareho silang nag-aalab. Itinaas ni Zack ang kanyang damit upang tuluyan itong mahubaran. Sumunod na hinubad ni Zack ang kanyang pangitaas na suot. Nagtagpong muli ang kanilang mga labi. Maalab, mapusok. Ang halik ni Zack ay unti-unting dumaustos pababa sa kanyang dibdib. Napapikit at napaungol na lamang si Alea. Humigpit ang pagkakahawak ni Zack sa bewang at pangupo ng kanyang misis. Hindi ito tumigil sa paghalik sa kanya kahit noong tumayo habang buhat-buhat siya ni Alea. Inilang hakbang lamang niya ang pintuang malapit lamang sa kinaroroonan. Na makarating sila sa loob ay marahan niyang inilapag si Alea sa malambot na kama. Muli sa dingding na gawa sa salamin ay natatanaw pa ni Zack ang bituin sa madilim na gabi. Nang tanggalin ni Zack ang natitirang saplot nito sa katawan ay napasinghap na lamang si Alea. Na maglapat ang kanilang hubad na mga katawan, ay lalo pang tumindi ang pagnanasang pareho nilang nararamdaman. Walang kasawaang halik sa iba't ibang parte ng katawan ang ginawad sa kanya ni Zack. Parang sinasamba siya nito sa bawat pagdaos-dos ng labi nito sa kanyang balat. Na magtagpo ang kanilang kaselan, ay napahigpit na lamang ng kapit si Alea sa matipunong katawan ng kanyang mister. Bumaon ang kuko nito sa balat niya. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ligayang noon lamang niya nalasap. I love you, Alea. Tanging ungol na lamang na isukli ni Alea nang sabay nilang marating ang rurok ng ligaya. Naulit pa ang tagpong iyon sa mga sumunod na sandali. Paulit-ulit nilang pinalasap sa isa't isa ang pag-ibig. Mula sa dingding na gawa sa salamin, naging saksi ang mga maningning na bituin sa pagmamahalang sabay nilang iginuhit sa kadiliman ng gabi. Come in, Miss Rachel. Kanina pa kita hinihintay. Iginala ni Rachel ang kanyang paningin. Maliwanag sa loob ng conference room, subalit tanging si Art lang ang nadatna niya roon. Dumagundong ang kaba ni Rachel. Naramdaman niyang may iba. Naramdaman niyang may mali. Please sit down. Kalmante naman ang boses at kilos ni Art habang nakatayo sa harap. Nasaan ang mga kamiting natin, Mr. Pablo? Doon na nag-angat ng tingin si Art. Nagtama ang kanilang mga mata at saka umarko ang gilid ng labi nito. The meeting is only between the two of us, Miss Rachel. Lalong dumugundong ang kaba ni Rachel. The agenda of the meeting is about knowing the truth. Hindi nito inalis ang titig kay Rachel. Napalunok na lamang ito. Maya-maya lamang ay nag-flash ang isang litrato sa malaking LED screen. Larawan iyon ni Ken. May kasama itong babae ngunit nakatalikod mula sa kumuha ng litrato. Gayunpaman, alam na ni Rachel na siya ang babaeng yon. Kilalang kilala niya ang suot ng babae roon dahil iyon ang paborito niyang damit. Unti-unti niyang naramdaman ang pamamawis ng kanyang noo. Do you know him, Miss Rachel? Hindi umimik si Rachel. Hindi niya mahagilap kung ano ang dapat niyang isagot. Kilala mo ba siya, Miss Rachel? Nakaramdam siya ng paghapdi ng mata. Hindi pwedeng dito pa matapos ang plano. Hindi pwedeng masira lahat ng pinagpaguran ko. Napasaisip siya. Ano na, Miss Rachel? Dahan-dahan tumango ito. Oo, kilala ko siya. Kumawala ang kanyang hikbi. Tumingin ito kay Art habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Huwag muna akong isusumbong kay Ma'am Alea. Siguradong magagalit siya sa akin. Tumayo ito at lumapit sa kinaroroonan ni Art. Pagkalapit niya ay kaagad siyang lumuhod sa harap nito. Parang awa mo na. Mahal ko si Ken. Mahal na mahal ko siya. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha nito. At napalapit na rin ako kay Miss Alea. Hindi ko rin kakayanin kung magagalit siya sa akin. Lalong-lalo na siyang napahikbi. Bakit naman magagalit sa iyo si Mrs. Fuentes? Wala naman na silang relasyon. Nag-angat ng tingin si Rachel. May bakas pa rin na masaganang luha sa kanyang pisngi. Pero ang sabi sa akin ni Ken, never silang nag-break. Then Ken is lying. Hindi. Umiling-iling pa ito.
Imposible yon. Humugot ng hininga si Rachel. May aaminin ako sa'yo. Pikit matang tura nito. Binigyan ko ng bracelet si Ma'am Alea at may tracking device yon. And for what reason? Si Ken ang may pakana. Sinunod ko lang yung utos niya. Naningkit ang mga mata ni Art sa narinig. Ginawa niya yon para hindi siya mabuko na may iba pa siyang babae. Kung totoo yan sinasabi mo, bakit hindi si Ken ang nagbigay ng bracelet? Hindi ito bumitiw ng tingin sa dalaga. Agad namang napalanok si Miss Rachel. Nabubuhay na rin ang inis niya kay Art. Hindi ko rin alam. Umiling-iling naman si Art. Halatang hindi pa rin siya kumbinsido. Sabihin mong desperada ako pero mahal ko lang talaga si Ken. Handa ako maging pangalawa lang niya. Ang mahalaga, huwag lang niya akong ipagtabuyan sa buhay niya. Muling napahikbi si Rachel. Sinisiraan mo lang si Ma'am Alea. Wala na silang relasyon ni Mr. Ken na sinasabi mo. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit kailan hindi natapos ang relasyon nila. Wala pa rin bakas ng emosyon sa mukha ni Art. Para bang hindi ito kumbinsido sa lahat ng sinasabi ni Miss Rachel. Lalabas din ang katotohanan. Subukan mo siyang pasundan para magkaalaman. Tumitig na mariin sa kanya si Art. Alam mo bang hindi alam ni Mr. Puentes ang pag-uusap nating ito? Kaya umamin ka na lang, Miss Rachel. Kapag nalaman to ni Zach, hindi kanya mapapatawad. Muling bumalik ang kaba ni Rachel. Nagsasabi ako ng totoo, Mr. Pablo. Maniwala ka sa akin. Walang dahilan para magsinungaling ako. Hindi mo ako maluloko, Miss Rachel. Alam ko, at sinisigurado ko sa iyo nagsasabi ako ng totoo. Ngumisi sa kanya si Art. We'll see. Dumagundong ang kaba ni Rachel. Mukhang naisubo niya ang sarili. Gayunman ay wala siyang balak magpahalata. Pinipilit na lamang niya isipin na magagawa niya iyon ng paraan. Ang pag-uusap na iyon ni Art at Rachel ay nasaksihan ni Zach. Naging posible iyon dahil sa tulong ng hidden camera na nasa loob ng conference room. Hindi ako niloloko ni Alea. Pumikit siya at saka nagpakawala ng hangin. Oo, tama. Hindi totoo ang sinasabi ni Rachel. Pero ang sabi sa akin ni Ken, never silang nag-break. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit kailan hindi natapos ang relasyon nila. Tila siramplaka nagre-replay ang boses ni Rachel sa kanyang isip. Ipinilig ni Zach ang kanyang ulo. Hindi nagsisinungaling lang si Miss Rachel. Nagpabalik-balik siya ng lakad. Oo, tama. Nabasa ko mismo ang message ng breakup nila noon. Tama, nagsisinungaling lang si Rachel. Napabuga siya ng hangin. Hindi niya nakakikitaan ng kahit anong senyales ng pagkukunwari si Rachel. Pumikit siya at pilit na iwinaksi ang gumugulo sa kanyang isip. I should trust my wife. Maya-maya lamang ay narinig niya ang pagkatok sa pintuan. Pagkatapos ay gumalaw ang doorknob. Ilang sandali lang ay inuluwa nito ang maamumukha ng kanyang misis. Suot nito ang t-shirt na umabot hanggang kalahati ng kanyang hita. Pasimple namang isinara ni Zach ang kanyang laptop. At nang makalapit na sa kanya si Alea, ay kaagad niya itong sinalubong ng yakap. Hindi ka ba papapasok ngayon? Tumingala ito sa kanya habang nakayakap pa rin sila. No wife, work at home na muna ako ngayon. I wanna spend more time with you. Humiwalay ng yakap si Alea kay Zach. Pero napunta naman ang mga kamay nito sa magkabilang kamay ng kanyang mister. May sasabihin sana ako sa'yo. Nakita niya ang pagkurap-kurap ng mata at paglunok nito. What is it? Kumabog ang kanyang bibdib. Ngunit pinilit niya maging kalmado. Naalala mo ba si Franco? Tumango siya bilang tugon. Bali no isang araw na umuwi mo galing Japan, lumabas ako noon para mag-apply ng trabaho. Are you trying to say that you got hired? Yes, parang ganun. But that was almost 2 months ago. Ba't ngayon ka lang na-hire? Kasi hindi talaga ako nakapag-apply kasi nakapag-banding ako kay Nel. Pero kahapon tumawag si Franco. Tinatanong niya kung may work na ako. May job vacancy na raw sila na pwede sa akin. Hindi umimik si Zach. Hindi niya gusto ang pinupunto ng kanya misis pero hindi siya nagpahalata. Kaya gusto ko sanang malaman mo kung papayagan mo ako. Parang hinaplos ang puso niya sa narinig. Paano kung sabihin kong hindi? Kalmante ang boses niya. Ngunit hindi nito naitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko tatanggapin yung ayaw mo. Gumuhit ang pigil ng ngiti sa labi ni Zach. Ayoko mag-away tayo kaya kinukonsulta muna kita. At saka ganun naman ang mag-asawa, hindi ba? Hindi na napigilan ni Zach ang paglawak ng kanyang ngiti. Maluha-luha niyang niyakap ang kanyang misis. I'm very happy, Alea. Dahil sa wakas, asawa na rin ang tingin mo sa akin. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin, Zach. Humiwalay ng yakap si Zach sa kanyang misis. Bumaba ang mukha nito at ginawaran niya ito ng halik na tinugon naman ni Alea. Bumaba ang kamay ni Zach sa pang-upo ng kanyang misis. Binuhat niya ito upang magtapat ang kanyang mga mukha. Habang nagkahugpo ang kanilang mga labi ay kumido si Zach habang buhat-buhat niya ito.
Dinala niya ito sa sofa at naroon. Inihiga niya roon ang kanyang kabiyak. Naghiwalay ang kanilang mga labi at buong pagmamahal na tinitigan ng isa't isa. Mula sa mga salitang binitiwan ni Alea at sa titig niyang puno ng pagmamahal, pansamantalang naisantabi ang kanyang pangamba. Sa kabilang dako, nagtitbuga siya ng sigarilyo. Nakatutok ang mga mata nito sa LED screen na nasa kanyang harap. Mula roon ay makikita ang iba't ibang anggulo ng kamera sa mansyon ng mga Fuentes. Lumabas na mag-aakbay na sina Alea at Zack sa loob ng library room. Matamis ang ngiti nila sa isa't isa. Flirty just like her mother. Madiin niyang inginudngod ang hawak niyang sigarilyo sa babasaging ashtray na nasa ibabaw ng mesa. Enjoy the moment, my dear. Malapit ka na sa worst part ng buhay mo. Malademonya itong humalakhak. Alea, my dear Alea. Pinadaus-us niya ang kanyang mahabang kuko sa screen kung saan nakapost ang magandang mukha ni Alea. I'll make sure you'll experience the worst. Kinuha nito ang kanyang cellphone at nagtipa. Maya-maya lamang sumagot naman ang nasa kabilang linya. Is everything ready in the hotel for the next week's event? Yes, madam. Lahat ba ng bilin ko nasunod? 100% madam. Ang kulang na lang po ay ang ating mga VIP guests. Good. Muli siyang napatingin sa malaking screen na nasa kanyang harap. Makikita roon ang iba't ibang bahagi ng mansyon ng mga Fuentes. Kita nga bakuran, kabuuan ng kusina, sala, hagdanan, hallway na second floor at yung kwarto ni Alea. Tanging ang library room, kwarto ni Zack at buong third floor ang walang nakaset up na camera. Sinundan niya ng tingin ang mag-aakbay na sina Alea at Zack. Bumaba ang mga ito sa hagdan at tinungo ang kusina. Tumalim ang tingin niya na makitang pinaghila pa ni Zack si Alea ng upuan. Lalo siyang nakaramdam ng galit na makita niyang ipinagsandok pa nito ng pagkain si Alea. Matamis ang ngiti nito habang pinagsisilbihan si Alea. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanila ang mayordoma si Lina. Kaagad siyang napangisi na makitang inabot ni Lina ang isang dark blue envelope. Agad naman binuksan ni Zack at pinasadahan ng tingin. Make sure to give our guests with a very special and warm welcome. Lalo siyang umisi. They will be arriving next week. Noted, madam. Nakangisi niyang tinapos ang tawag. Malapit na Alea. I can't wait to see you suffer. Muli siyang napatitig sa screen at sa bawat ngiti na tawanan ng dalawa ay lalong tumatalim ang ngiti nito. Napakuyom siya ng kamaon na makita niyang nagsubuan pa ng pagkain ng dalawa. Sa kaibuturan niya, gusto na niyang hilahin ang araw upang dumating ng araw ng kanyang pinakahihintay, ang araw ng pagkalugmok ni Alea. Dumating nga kaya ang araw na ito na pinaplano ng kaaway na si Miss Rachel. Ano nga ba ang sorpresa na naghihintay para sa mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.